Gusto mo bang malaman kung nasa matured ka na relasyon? Gusto mo bang matest kung yung partner mo ngayon matured na mag-isip? If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa iyo. Dahil ang pag-uusapan natin today kapatid ay ang 7 bagay kapatid. 7 senyales na nasa matured ka na relasyon. Kung interesado ka malaman kung ano yung 7 to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. At ang unang senyales kapatid na yung relasyon nyo ay nagmamature na o nagmamature na ang pag-iisip ng partner mo. Kapag sapat na para sa inyong dalawa yung naaalala nyo yung isa't isa. Ibig sabihin kapatid, hindi na kayo demanding sa oras ng bawat isa. Nire-respeto niya yung privacy ng bawat isa. Nire-respeto nyo na yung space ng bawat isa. At matatag at matibay na yung pagtitiwala at paniniwala nyo sa relasyon nyo. Kaya nagagawa nyo na kapatid dito na hindi na masyadong maging attached sa relasyon. Hindi na masyadong pansinin yung mga bagay na hindi dapat pinapansin. Yung tipong sapat na para sa inyong dalawa, yung magkamustahan kayo, good morning sa umaga, good night sa gabi. Yung malaman nyo lang na safe yung bawat isa. Malaman nyo lang na naiisip kayo ng bawat isa, okay na kayo doon. Yan yung unang senyales kapatid na yung relasyon nyo o yung partner mo or even ikaw kung nagagawa mo na to ay nagmamature na kayo sa relasyon. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is, mas mahalaga na para sa inyong dalawa yung peace of mind. Ibig sabihin nito kapatid, mas pinapahalagahan nyo na yung maayos na relasyon kaysa sa pinapahaba yung mga argumento. Halimbawa, nagkaroon kayo ng misunderstanding. Imbis na hindi pansinin yung isa't isa for the entire day na umaabot minsan ng 2-3 araw, nagagawa nyo ng dalawa na humingi ng tawad sa kasalanan ng bawat isa at magkaroon ng maayos na bonding na. O kaya naman magkaroon ng maayos na pag-uusap at maayos yung mga conflict sa relasyon. Kasi pinapahalagahan yung dalawa yung peace sa relasyon nyo, yung kapayapaan sa pagsasama nyo, na hindi nyo hinahayaan yung bawat isa na ma-stress over a small thing na pwede namang pag-usapan agad. Once nagagawa nyo to sa relasyon nyo, ibig sabihin nagmamature na kayo. Nagmamature ka na, nagmamature na yung partner mo. At yun ang ikalawang senyales. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Which is, kapag kontento na kayong dalawa sa isa't isa. Yung tipong hindi na kayo naghahanap ng atensyon mula sa iba. Mapakaibigan mo pa yan, mapa-relatives mo yan, mga business associate, or even co-worker. Hindi mo na pinapansin yung atensyon na pwede nilang ibigay sa'yo. Kasi yung attention lang ng partner mo sapat na para sa'yo. Yung masaya na kayong dalawa sa company ng isa't isa na hindi mo na kailangan na mag-seek pa ng makakasama, makakabanding dahil sa kanya pa lang sapat na. Kapag ganyan na yung relasyon nyo o papunta na kayo sa ganyang pagsasama, ibig sabihin nagmamature na kayo or mature na yung relasyon nyo. Kung ganyan na rin yung naiisip mo nowadays o ganyan na nakita mong naiisip ng partner mo nowadays, ibig sabihin going to mature na yung relasyon nyo. Kasi mas pinipili nyo na yung isa't isa over anything. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is kapag malaya kayong dalawa sa relasyon. Ibig sabihin ng malaya kapatid ay nagagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa relasyon nyo nang hindi na nagsisik ng approval ng partner mo dahil alam mo sa sarili mo na hindi mo babaliin yung tiwalang binibigay mo sa'yo o hindi mo isasaalang-alang yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo, pinaparamdam niya sa'yo. Yung tipong malaya kayong magdesisyon, malaya kayong gawin yung mga bagay na gusto nyong gawin para sa sarili nyo, para i-improve yung buhay nyo, i-improve yung relasyon nyo. Syempre, i-improve na rin yung pamilyang binubuo nyo. Kapag malaya kayo sa relasyon nyo, in a way na hindi nyo sinasakal yung isa't isa sa mga bagay na gusto nyong i-implement sa kanila, ipagawa sa kanila, then kapatid, sign yan na nagmamature yung relasyon nyo. O kung matagal nyo na ito nagagawa, matured na yung relasyon nyo. Dahil alam naman natin na yung mga tao na hindi nila hinahayaan yung mga partner nila at sinasakal nila to the point na nagiging reason yon para bumitaw yung bawat isa sa relasyon ay isang malaking senyales naman ng immaturity sa pagsasama. Kaya naman kung ang relasyon nyo ay ramdam mo yung freedom na hindi ka
pinipigilang maging masaya at malaya ka sa relasyon nyo dahil ganun katibay at katatag yung tiwala nyo sa isa't isa, then you are on a matured relationship. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is naiintindihan yung dalawa yung pagkakaiba nyo. Siyempre, unique ka. Unique din yung partner mo. May mga imperfection siya, ikaw din meron. Pero kung na-adjust nyo yung sarili nyong dalawa sa sitwasyon ng bawat isa para maging banayad, smooth ang lahat, then kapatid, nasa matured ka na relasyon. Halimbawa, yung partner mo hindi kumakain ng baboy at ikaw ay mahilig ka naman sa baboy. Pero na-adjust mo yung sarili mo na hindi ipilit yung gustuhan mo palagi dahil alam mo yung partner mo na hindi kumakain ng bagay na gusto mo. At ganun din siya, pinipilit niyang intindihin ka to the point na ginugusto niya na rin tikman yung bagay na hindi niya kinakain. Diba? Kung nasa ganito kayong sitwasyon na naiintindihan niyo yung pagkakaiba niyong dalawa at pinupunan yung bawat imperfection sa relasyon niyo, then napakaswerte mo dahil nasa matured ka na relasyon. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is hindi nyo pinapairal yung emosyon sa maraming bagay. Usually, sa decision making, sa mga bagay na critical, napaka-importante na maging kalmado yung isip at puso natin. Dahil kung magde-desisyon tayo base sa emosyon natin, ang nangyayari niyan kapatid, kadalasan napapahamak tayo. Halimbawa, galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka, at gusto mo magpahinga. Tapos, nakita mo yung partner mo na imbes na salubungin ka, nakita mo nakahiga lang sa sopa. Tapos, ikaw bilang pagod, bilang irita, agad kang magagalit, di ba? Without knowing na, syempre, pagod din yung partner mo buong maghapon at yun lang din yung pagkakataon niya para magpahinga. Yun yung magandang example sa inuuna natin yung emosyon na nararamdaman natin kaysa sa tamang gawin o maayos na gawi. What if pagdating mo, kinamusta mo rin siya? Baka nagkakaroon pa kayo ng maayos na conversation, tumatawa kayong dalawa doon, instead na nag-aaway kayo. So, napaka-importante kapatid na hindi natin masyado pinapairal yung emosyon natin, lalo na sa mga bagay na kailangan natin pag-isipan na gusto. At kung nasa isang relasyon ka na nakikita mo na hindi emosyon yung umiiral sa araw-araw na desisyon nyo, then kapatid, nasa mature kang pagsasama. Okay, proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong senyales na nasa matured ka na relasyon ay kapag alam nyo na yung mga challenges na dumarating sa inyo magpapatatag sa inyo. Well, karamihan sa inyo sigurado na alam nyo na siguro na ang mga challenges sa buhay yan yung nagiging stepping stone natin para mas maging better, mas maging the best, di ba? Pero hindi natin maiiwasan na may mga relasyon na kapag may dumating na challenges sa kanila, pinag-aawayan nila yung imbis na pag-usapan. Kapag may mga problema o pagsubok na dumadaan sa relasyon nila, madali na silang bumibitaw. Yan naman yung mga senyales ng hindi pa mature na pagsasama. So, what if yung relasyon nyo, naiintindihan nyo at inaayos nyo yung mga problemang dumarating sa buhay nyo. Ina-assess nyo ito ng maayos dahil alam nyo sa sarili nyo na lilipas din to. Malalagpasan nyo rin to. Mapagtatagumpayan nyo rin itong mga challenges na to ng magkasama. Then kapatid, garantisado na nasa matured ka na pagsasama. At yun, kapatid, ang 7 senyales na nasa matured ka na relasyon or going ka na sa matured na pagsasama. And I hope nakakuha kayo ng tips or idea dito sa video na ginawa ko ngayon. And if nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible nating matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa lahat. So, ayun na nga mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you.